Good morning guys! So, today is loading day para sa third race natin. Okay, so kahapon pagod na pagod tayo kasi naglinis tayo. Pinagpapalitan natin yung mga dyaryo nila. At saka nilinis natin syempre. Pero as usual, alam nyo naman, napakabilis nilang magdumi. Okay, may nakita tayong off-color na white doon sa taas. So, pakita ko sa inyo yung mga warriors natin. Let's go! Okay, so, yan. Kung mapansin nyo, yan. Pinalitan natin jari yan. Pati yung sa ilalim. Okay, so, ay mag-focus. Ayan. Pati sa ilalim, pinalitan natin. And then yung mga nandito, may mga nandito yung old birds natin, tsaka ibang breeder natin. Itong kulungan na to. So meron pang mga ilan na humabol, pakapisa na natin yan para sa old birds. Pero after that, last na yan. Hanggang October lang tayo. Okay. Parang sila pine kasi, October yun eh. So, and then dito, pinalitan din natin. Kung mapansin nyo, ayan, oh, puro bagong balit yung dyaryo nila. And then pati grits nila, pinalitan natin. So, nirefill natin yung grits nila. Okay, so meron ditong 1 pair to 3 pairs na nandito. Pero ito pinagpaparis lang natin kasi kakasa natin yan sa October. Pero so far mukhang magkasundo na sila. Okay, ito si yan, parehas blue check. Isang parehas check, isang red and saka isang blue check. Okay, dito naman, ito naman yung cock and hen section natin. So pag nakagawa tayo ng 4x8, aalisin na natin to. So magkakaroon tayo dito ng pa-L. Okay. Tapos naisip ko kasi kung pa-L dito, so paano yung poop tray niya? Dudukutin mo na lang sa likod. Kasi ito papunta sa harap. So pwede pa rin talaga natin gawin na dito natin ilagay. Okay, samantala nagpalit na tayo ng tubig. As usual yung ginagawa natin lagi. So, nagpalit na tayo ng tubig. Ayan, inuna natin yung ilaw kanina. At transitioning na kasi ng winter. So, kayo iba nagbabody malt, nalalaglag talaga. Nararamdaman na nila. So, sa hapon naman, inoon natin hanggang 9 ng gabi. Okay? So, maganda panahon dito. Nagbigay na rin tayo nung pansipa nila bukas. Pero hindi pa tayo nagpapakain. Siguro mga 12 or 1 magpapakain na tayo. Okay, so para pagdating ng basketing, medyo tunaw na yung kinain nila. So yun ang gagawin natin. Kasi bukas lilipad lang naman sila. So naging training lang nila is Thursday. Tapos mga 30 minutes lang yung ginawa natin. Samantala, nandito pala si Lapine. Okay, si Lapine humabol din. Yan, oh, may baby sila. So, ready na yan bandingan in the next 2 to 3 days. Okay. So, yung mga nandito, dadali natin yan kay Villang husband mamaya. Yung ibon niya. And then the rest, kikip natin for a while. And then, selection ulit tayo. Okay, para sa breeding natin sa next year. So kung mapapansin nyo, meron tayong ginagamit na vacuum. Yan ang ginagamit natin pagising natin sa umaga. So kaka-vacuum ko lang yan. Okay? Siguro mga 10 minutes pa lang ako nandito. So meron na namang mga bala-balahibo. Kung hindi ko ba-vacuumin yan, mapupuno tayo ng balahibo. Siyempre nakakahiya sa kapitbahay kung liliparin yan. So yun ang ina-avoid natin. Okay? So courtesy natin yan sa mga kapitbahay natin yan. Kahit ano pa mga ugali nila, hindi naman tayo dapat magbago na ugali according sa trato nila sa atin. Okay, so anyways, yan. So magpapakain tayo ng bibigay tayo ng pagkain dito kasi kung mapapansin nyo, ang mga natira lang is pellet tsaka yung ano nila, yung barley.
So, may mga young birds kaya kung papansin nyo, may load ng pagkain. Yan temporary lang kasi nga at least kung late tayo magpakain, may nakakain sila at may mapapakain pa rin sa anak kahit pa konti-konti. So, magpapakain tayo. Eto. Okay, papakain na tayo. Itong yay. Pakain tayo sa kanila. Kuha pa tayo. Kasi nga, pasensya na kayo, medyo magulo pa rin dito. Kasi nga, wala, araw-araw pa tayo naglilinis yan. Paano ba ako hindi? Diba? So, itong mga to ginagayak natin para sa breeding season. Okay, so kung gusto nila kumain, sige lang. Pakain natin silang pakainin. Kailangan buong buo mga katawan nila bago natin sila isalang. Okay. Ito, good na to for 10 birds actually. Pero kung nagbe-breed ka, maganda may konting pasobra. Ito. Meron na rin tayong konting granada na bunga. May nakuha tayo kahapon. Siyempre, binigay natin sa ating mahal na biyanan at paborito niya yan. Okay. Ayan. So, may binantingan sa man. Natapakan nila isa, oh. Wisit, natapakan nila isa. Isa lang nabuhay nila. Okay lang yan. First time kasi ng hen. So expected natin pag mga first timer nagkakamali. Okay, so yan. Teka, libing muna natin to. Okay guys, so nagpakain na tayo, pati ito. So hindi na natin pinapakain yung racer natin, yung mga panlaban natin. Sa kung mapansin nyo, nakatakip pa rin sila kasi medyo malamig pa dito kasi sila masala sa lamig. So kung may stress na sila, bukas na lang. Okay, so ayan. Tapos pinalitan natin tubig nila kahapon. So alternate yan, tubig, probiotics. And then Monday, Tuesday, apple cider na naman sila. Okay, prevention din ng cancer yan. So by nature naman ang kalapati is acidic talaga. So yung konting apple cider, it really helps sa health nila. Iwas salmonella din. Although may mga vaccine naman yan and everything. Same thing here. Kung pansin nyo, yan, naka-probiotics yan. At syempre, probiotics natin yan. Sariling gawa natin yan. Subok na natin at garantisado pag na-try nyo. Itsura pa lang ng pupo nyo, alam ko na kung probiotics ko ang gamit nyo. Pagka yung pupo ng ibon nyo, nakita ko. So yung probiotics natin, kung mapapansin nyo yung dumi nila, maliliit. And at the same time, bilog. Kung breeder naman sila, usually sabog ang dumi nila, pero pag naka-probiotics natin, kahit gaano pa kalaki yan, nabuo talaga yan. Okay? So dito, nararamdaman nila na kakain. So, hindi natin sila pakakainin, syempre. Mamaya na sila kumain. Ayun o, mukhang giniginaw pa. Pambihira. Paano kang uuwi niyan kung ganyan ang itsura mo? So, ayan siya, yung bukod tangi natin puti na ilalaban, ganyan pa itsura. Tingnan natin kung ano magiging performance niya bukas. Okay. Ayan, so i-update ko kayo mamaya sa loading. Okay guys, so loading day na. So kukunin natin ibon, time check. 5 something na, probably 5:10. So gusto natin pumunta ron around 6. So it's 5:07. So bigyan natin sila ng pinagbabawal na technique natin. So pinakain natin sila kanina
Then nagload tayo ng tubig, as always, laging fresh yung tubig nila. So ngayon, huhulihin na natin sila isa-isa. And hopefully, maganda ilipat nila bukas. Okay? Let's go! Okay, hulihin na natin sila. Okay, yung una nating huli is ito yung umuwi sa atin last 2 weeks ago. And then ito yung isinama nawala siya ng ilang buwan. And then umuwi siya nung first race. And then yung 6 days na yon, ni-recover natin siya, ni-retraining natin, iniload natin ng second race. Nag-20th pa siya sa B. And then knowing na yung left and right niya is missing ng flights. So ngayon nagmumolt na may mukha niya, but we'll see. So medyo dry pa rin ang balahibo niya, sunog na sunog siguro to sa wild. So meron siyang konting kinain. Tingnan niyo, may kulay nung ano niya, oh, ganda. So condition na ibon natin. So hindi ko siya na-expect mag-perform. Hopefully next week mag-perform na siya, kasi palagay ko hahaba na ipakpak niya by next week. Okay? Okay, binibigyan lang natin siya ng pabaon. Alam nyo na. Okay, next up natin. Ito yung pinakamabilis sana nating ibon na inaasahan. Kaya lang, gawa ng headwind, sidewind last week, nahirapan siya, hindi siya nakapag-perform. So palagay ko na nadala pa to sa San Jose, and then bumalik na lang siya. Pero daybird pa rin naman, kaya lang cut off na. So we'll see kung babawi siya ngayon. Ito nga pala si Jaguar Deluxe natin na hen. Okay, we'll see. Ito yung matagal nating dinidevelop na ibon, and hindi natin pabayaan yung line na to, kasi as you can see, nilalaban niya tayo kahit na dalawa lang silang magkapatid. So sa race team natin, sila na lang magkapatid yung original, and then yung tatlo is nawala yon, nagsibalikan lang. So baka by next week na sa top shape na yung mga yon. So far itong dalawa hindi tayo pinababayaan at nilalaban pa rin tayo. Okay, 3 more. Okay, so yung number 3 natin, so far ito yung pinaka-consistent sa lahat. So siya pa rin yung unang dumating ng first race, second race sa A. And then tingnan natin kung masusustain niya yung ginagawa niya. So nagmo-molt naman ngayon yung mukha niya tsaka leeg niya, but we'll see. Ito yung Jaguar Deluxe natin na cock. Okay?
next up natin is yung mili natin. Okay, so ito umuwi lang din siya. Nawala siya sa last training natin. And then umuwi siya. So nagre-recover na siya actually. Kaya lang ang problema ko, nag-body mold siya yung mukha niya yan, nagpalit bigla. So tingnan natin kung magpe-perform siya. Number 8 siya last week sa A. So this time nalagay natin siya sa B. Okay, last natin. Yung ating nag-iisang puti na lang. Okay, nung nag-start yung race, may dalawang puti. So, isa siya. Okay, so, nalagyan tayo ng EBS. Okay, so, nung first race natin, dalawa yung white natin. Ito yung natira. Okay? Kasi yung isang white na yon kasabay nung mili na umuwi. Sabi ko sa inyo, I only have 6 days para i-recover. So, kasabay siya ng blue bar actually. So, ni-recover natin siya. And then, tinraining natin pero nawala siya. Okay? So, after that, may umuwi isang ibon na white. Niload natin last week, nawala din. So, ito na lang natitira sa white natin. But we'll see. Okay, kung hanggang saan naabuti niya. Load natin, kung ano bibigay ko, kung ano para sa kanya. So, pero tingnan natin kung anong gagawin niya. Lalagay ko siya sa, malamang lagay ko to sa B. Okay? Okay, so okay na siya. So, Champion Pills, baka naman. Okay guys, so wala tayong Supra kaya kung ano meron tayo, yung bibigay natin sa kanila. Mga ibon natin, kita nyo naman, grabe na naman ang balahibo. So bago tayo malis, silinisin muna natin yan, okay? So, kita nyo, kakalinis lang natin, hindi pa tayo maalis, may nalaglag na naman, tsaka yun. So at least hindi na ganun kagulo bago tayo malis. So, bukas naman tayo ng maga maglilinis, ganyan ginagawa natin. Kaya kung magkakalapati kayo, mag-isip kayo. Okay, so ayan, ito na yung mga ibon natin. Dadalhin natin to. Nandun na yung clock. Okay, so kita-kits tayo sa loading. So papunta na tayo sa loading. Yan, may dala pa tayong sisig para sa birthday boy. Okay, so magkita-kits tayo doon. Siguro mga 6-7 miles lang ako. Okay, see you, bye bye.